Isang magandang araw po sa kanilang lahat. Ako po si Cedric Martinez, 19 na taong gulang mula sa probinsya ng Rizal, munisipalidad ng Cainta. Ako po ay kasalukuyang kumukuha din ng kursong Bachelor in Communication Research sa Politehnikong Universidad ng Pilipinas dito po sa Maynila. Kung ako po ay tatanungin sa issue ng sangguniang kabataan, sa akin pong pananaw, ang sangguniang kabataan ay hindi dapat alisin sapagkat ito ay isang instrumento, isang mahalagang institusyon kung saan natin lalo pang na ititrain yung mga kabataan at binibigyan sila ng pagkakataong makilahok sa mga isyong politikal, isyong pambansa, isyong panlipunan at binibigyan sila ng kakayahan upang makapagdulot ng pagbabagong gusto nilang mangyari sa ating bayan. Para po sa akin, kung re-reformahin po ang SK, ito po ang kinakailangan natin gawin. Pagtibahin palalo ang SK. Ilan po sa mga reformang gusto ko sana mangyari kung ako po ay tatanungin tungkol sa SK ay ang pagpapalawak ng mga pwede maging miyembro nito o maging opisyales mula sa 18 ay dapat po nating iakyat hanggang sa 24 years old sapagkat ang mga kabataan po sa gantong edad ay nagiging lalo pang namumulat sa mga isyong political, isyong panlipunan at upang mabigyan din natin sila ng pagkakataon na makilahok at maisulong ang mga reforma at pagbabagong nakikita nilang karapat-dapat para sa bayan. Pangalawa po ay kung maaari tanggalin na natin yung mga sweldo o sahod ng mga SK sa halip ay palitan natin ng mga scholarships ng mga benepisyo na maaring ipagkaloob sa kanila ng ating gobyerno katulad ng PhilHealth at SSS. Nakikita ko po na ang sweldong ito ay nagiging pinag-aaga-agawan ng ilang kabataan na lamang sa SK at hindi nila ninanais pang maglingkod. Para po sa akin, ang pagtanggal ng sweldo sa SK ay hindi isang hakbang upang pahirapan lalo ang kabataan kung hindi upang maisulong ang volunteerism. Ang pangatlo po at huli ko nakikitang maaari nating ilagay sa SK ay tanggalin na din yung mga political dynasties o isulong na magkaroon ng anti-political dynasty sa SK kung saan sana po maiwasan natin na yung mga kabataang miyembro ng mga political dynasty o political clans ay makalahok bilang mga opisyal ng SK sapagkat nagiging training grounds nila ito sa political dynasty system sa buong bansa. Iyon lamang po. Maraming salamat po.